18. Proverbs chapter 16 verse 18 sa ating mga Bible. Yan po yung ating text ngayong gabi. Sabi po ng Biblia, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagbabawal. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, bless niyo po ang aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng karunungan. O God, alam po namin na Ikaw ang aming pangunawa sa mga spiritual na bagay na ito. Bigyan niyo po muli kami ng isang spiritual na pangunawa upang makita namin ang bawat mga katotohanan na may pangaral sa mga salita. At higit sa lahat, dakilang Diyos, ay ito po ay magiging ikalalakas at ikatitibay po namin bilang mananampalataya. Pagpalaan niyo po kami ngayong gabi, anuman po ang aming mga hiling, Panginoon, sa mga prayer request ay patuloy niyo nga pong pagpalain. At yung dakilang pangalan lamang, dakilang Diyos ang siyang may taas. Maraming salamat po ngayong gabi sapagkat itinataas ka namin sa aming puso at sa aming buhay sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at Amen. At gusto ko pong pamagatan yung ating pag-aaralan ngayong gabi, the dangers of pride. The dangers of pride. Ang panganib ng mapagmataas. So ang pride, dito po sa ating introduction, mga kapatid, ay pride is not just an attitude. It is the original sin that led to the fall of Lucifer. Ang pride po ay dito po nagsimula ang kasalanan, na ito po ang nag-lead, mga batid, sa pagkabagsak ni Lucifer. Kung tignan po natin ang Isaiah chapter 14, verse 12 to 14 sa ating mga Biblia, Isaiah chapter 14, verse 12 to 14, ating susundan na lang po yung ating mga Bible. Ano po? Sabi po ng Bible, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Verse 13, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. So makita po natin, mga kapatid, yung danger o yung panganib ng pride, ano po, ng isang mapagmataas. At alam po natin na wala po itong magandang maidudulot sa buhay ng isang mananampalataya. Dito makikita natin sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14 ang pangarap ng kaaway o ng isang archangel na ito na si Lucifer ay I will ascend, sabi niya, and I will be like the Most High. Kaya gusto niya pong maging kagaya ng kataas-taasan. And today, mga kapatid, pride is still the enemy of truth. Lagi po natin tandaan, it is still the enemy of humility. Ang pride ay kaaway po ng pagpapakababa. Dito makita natin sa Romans chapter 12, verse 3, na
babala si Apostol Pablo sa mga taga-Roma patungkol sa kanilang practical na pamumuhay, sa kanilang pag-uugali. Sabi niya, "For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith." Sapagkat sinasabi ko, sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng biyaya na nasa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa narapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa. So, wag po tayong mag-isip sa ating sarili ng matayog na kaisipan, na hindi naman po natin abutin. Yung para bagang sinasabi natin sa kapwa natin Kristiyano ay mas matalino ako dyan, mas marunong ako dyan, mas maalam ako dyan. At hindi ho natin ginagamit yung mga ganoong paraan para ating maliitin yung ating kapwa Kristiyano, kundi sabi ni Apostol Pablo ay ibinigay sa atin yung bagay na ito, yung karunungan, meron tayong tinatawag na sukat ng pananampalataya ng bawat isa. Dito, pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral. What are the 7 dangers of pride? Ano ba yung 7 panganib ng taong mapagmataas? Number 1, makikita natin ngayong gabi, pride promotes self-worship. Ang pride ay pinopromote po niya o itinataas po niya yung tinatawag na self-worship. 2 Timothy chapter 3 verse 2. 2 Timothy chapter 3 verse 2, makikita po natin, "For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy." Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki. Kasama po rito mga kapatid, yung self-centeredness o yung self-worship, yung pride, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Sapagkat yung pride kasi, mga kapatid, ay talagang nakakasira po ito sa buhay ng Kristiyano. Lalo na kung ang isang Kristiyano ay hindi marunong magpakababa. Dito, ang pride ay it will elevate self above God. So nakakatakot, po? Hindi lamang ine-elevate na yung kanyang sarili nang mas mataas pa sa Diyos na kagaya ng pananaw ni Lucifer. At makikita rin natin ito, it exalts personal opinion over the scripture. Yan po yung nagagawa ng pride. It exalts personal opinion over the scripture. Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse 8. Sabi po ng Bible, "Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ." Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y
bumihag sa pamamagitan ng kaniyang filosofiya. Yung philosophy ay isa po ito sa pride ng tao. Yung tradition of men. Mas itinataas nila yung tradisyon kesa sa salita ng Diyos. After the rudiments of the word, sabi ng Biblia, and not after Christ. Yung mga paniniwala na daw na mga ito ay hindi po ayon kay Kristo. It is not after Christ. Kaya ang itinataas o pinopromote ng pride ay it encourages self-glory sa Galatians chapter 6 verse 3. Self-glory. Galatians chapter 6 verse 3, that it may be well with thee, that thou mayest live long on the earth. Galatians, I'm sorry. Mali pala yung aking binabasa. Ephesians 6:3 pala yun. Galatians chapter 6 verse 3. If a man think himself to be something, sapagkat kung sinuman ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, he is something when he is nothing, he deceiveth himself. Sapagkat kung sinuman ay nag-aakala na siyang may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Nakakita kayo ng tao na ang tingin niya sa sarili niya ay napakataas, pero siya naman ay walang value, wala akong kwenta, pero ang taas pa rin ng pride. Marami po tayong nakikita ng mga ganitong klase ng tao na pag-uugali. Yung walang-wala na nga, ma-pride pa rin. Yung mga taong mahirap turuan ng matino, ng maayos. Mga kapatid. Kaya minsan, mahirap kausapin yung mga taong matataas po talaga ang pride. Why? Because pride promotes self-worship. It elevates self above God. It exalts personal opinion over Scripture. It encourages self-glory. It eliminates dependent on Christ. Kaya ang mga taong ganito ay ayaw nilang magtiwala, magdependent sa Panginoon. Ini-eliminate nila yung pagdedepende nila sa Panginoon. Kaya ang sinasabi minsan ng mundo sa atin, believe in yourself. Kaya mo yan, self. Magaling ka naman, self. Hindi ho, ganun. Ang sinasabi ng Diyos, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Kaya napapansin natin minsan ang pride ay nire-replace niya na ang Diyos. Kaya yung laman, yung kanyang sarili ang kanyang itinataas. Minsan nakikita natin yan sa mga prinsipyo ng mundo. Number 1 rule. Number 1, believe in yourself. Hindi trust in the Lord na. Ayaw na lang tanggapin yung prinsipyo ng Proverbs chapter 3 verse 5. Yan po yung sinasabi yan po yung danger ng pride. Pride promotes self-worship. Matalino ako, kaya ako naitayo ito. Dahil sa akin, naitayo ang church. Dahil sa akin, marami ang naligtas. Dahil sa akin, maraming gawain ang initayo. Dahil sa akin, gumanda ang simbahan. Dahil sa akin, tumaas ang aming giving. Dahil sa akin, nakakapagsuporta ng gawain. Puro dahil sa akin, akin. Kaya yun ay tinatawag po natin na self-worship. Kaya bantayan po natin yung ating sarili. Baka isa na po tayo sa mga mapagmataas, mga kapatid. Pangalawa, na danger, na panganib ng
isang mapagmataas. Pride rejects God's authority. Ang pride po ay nire-reject niya. Inaayawan niya ang otoridad ng Panginoon. Romans 1:21. Romans chapter 1, verse 21. Ano po ang sabi ng Bible? Because that when they knew God, ito po ay meron silang kaalaman patungkol sa Diyos, kilala nilang Diyos. Ang nangyayari, they glorified Him not as God, hindi nilalahati nilang tulad sa Diyos. Neither were thankful, maging sila ay mapagpasalamat, but became vain in their imaginations. Yung kanilang pagkakaalam sa Diyos ay it is vain. Their imagination is vain and their foolish heart was darkened. Ang bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. Ito masakit sa verse 22. Professing themselves to be wise, they became fools, at ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Sa buong akala nila ay marunong sila. Alam nyo mga kapatid, there is a big difference between secular wisdom and spiritual wisdom. Magkaiba po yung wisdom of this world. Sabi ng Corinthians, the wisdom of this world is foolishness. It is against God. Kaya yung wisdom ng Panginoon ay mahalaga, mga kapatid, sa buhay po natin. Lagi nating tandaan, ang understanding, yung pagkaunawa sa Diyos, yung ating spiritual wisdom ay, yun po dapat yun ang pinaka mahalagang bagay sa buhay natin. Sapagkat ang spiritual wisdom na ito ay kanyang ginagalang ang authority ng Panginoon. Ang masaklap lang dito sa pride na ito ay it denies God's rightful rule. Yung tamang pamumuno ng Diyos ay dinedenay po nila. Yung pagkakilala sa Diyos ay they denied. They became vain in their imagination. Sabi niya, they knew God. They glorified Him not as God. Then they deny God's rightful rule. Kaya ang sinasabi nila, yung kanilang sarili, yung kanilang authority lamang ang masusunod. Pangalawa na makikita natin, it despises His word. Ang pride ay dahil nire-reject po niya ang authority ng Diyos, he despises His word. 2 Timothy 4:3-4. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. For the time will come, they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katha. So magiging katha na lang sa kanila. Kathang isip na lang ang salita ng Diyos. Parang ang salita ng Diyos sa kanila ay nobela. It is just a myth. Ibig sabihin, walang katotohanan. Kaya makikita natin yung Biblia po natin ngayon ay talagang sa panahon natin ngayon marami na ulit na mga dinadagdag na mga hindi po na-canonize na mga kasulatan. So ito po yung dahilan. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy sa verse 5 ng 2 Timothy 4:5, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. So don't despise
the Word of God. We need to study the Word of God. We need to stick on the Word of God. We need to stay on the Word of God. Kaya ang salita ng Diyos, yan po ang kalasag po natin araw-araw. Laban sa maling turo, maling doktrina, maling tradisyon, at mga maling mga paniniwala, laban sa mga maling mga ngaral. Kaya minsan, yung pride ay nire-reject po niya yung authority ng Panginoon. Hindi lamang po yan. Ang pride ay they disobeys divine instruction. Titus chapter 1 verse 16. Yung divine instruction ng Panginoon ay hindi na po akma sa kanilang mga pandinig. Titus chapter 1 verse 16, sabi po ng Biblia, they profess that they know God. Anong susunod? But in works, they deny Him, being abominable and disobedient, and to every good work reprobate. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Talagang maraming nagpapanggap na kilala nila ang Diyos. Mas banal pa silang tignan kaysa sa mga nagtuturo. Talagang malinis, maganda ang pananamit, practice yung mga boses sa pangangaral. Sabi po ng Biblia, pero ito po ay isang pagpapanggap. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang gawa. Pero kung titignan mo nila yung kanilang gawa, sabi ng Panginoon, bagsak. They are bankrupt. Palibhasay mga malulupit. Talagang kapag mangangaral sila o magdisiplina sa kanilang miyembro ay malupit. Pagagalitan ka pa dahil konti ang giving, tamad, magbigay. At mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. So ganun po umiiral ang pride, mga kapatid. They profess that they know God. Pero ginagamit nila yung salita ng Diyos para sa kanilang pansariling interes. Sabi ng Biblia, their God is their own belly. Kaya mag-ingat po tayo, hindi lahat ng mukhang banal na nangangaral ay talagang nangangaral, ano po. Kaya may dapat na bigyan po natin ng, dapat suriin din po natin, mga kapatid. Tignan nga na po natin yun, yung verse na yun. Alam ko po may binabanggit po dito sa Aklat ng Roma patungkol sa mga ganitong klase ng mga mangangaral na ang mga taong ito, makikita natin na ang kanilang interes lamang ay hindi yung pangangaral, kundi yung nangangaral sila for their own personal profit. Kaya tinawag po ng Biblia ito na mga hireling because they care not for the sheep. Okay. Hindi lamang po yan, it defies sound doctrine. Ang sinasabi ng pride minsan ay, my way is better than God's way. My way is better than God's way. So talagang it is against God ang ginagawa po nito. Pride promotes self-worship. Pangalawa, pride rejects God's authority. Pangatlo, pride raises rebellion. Ang pride ay itinataas po niya ang pagiging isang rebelde. Colossians chapter 2 verse 18.
Colossians chapter 2, verse 18. Sabi po ng Biblia, let no man beguile you of your reward in voluntary humility and worshiping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Sinuman ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita na nagpapalalo ng walang kabuluhan. Yung pagpapalalo ng walang kabuluhan, pagmamataas ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akala ukol sa laman. Kaya napakahirap, mga kapatid. Ang mga tao ay nagkakamali dahil sa mga maling akala. Akala ko kasi ganito, akala ko kasi ganyan. Kaya makikita po natin kung paano ang pride ay bahagi ng rebellion. Pero wag po kayong mag-alala, yung mga umalis na mga member sa mga Armenian na galing sa ibang churches, hindi kayo nagrebelde. Inalign lang kayo ng Panginoon. Dinisalign lang kayo ng Panginoon sa maling turo. Inilagay lang kayo sa tamang landas ng pag-aaral. Proverbs 13:18. Proverbs chapter 13 verse 10. Hindi ibig sabihin na umalis ka sa kanila, rebelde ka na. Yun kasi ang definition nila . Na kapag tayo ay lumipat sa ibang simbahan ay ang tingin sa atin ay rebelde. Hindi, lumalis lang tayo sa kanilang maling aral. Umalis lang tayo sa kanilang maling sistema. Umalis lang tayo dahil na-abuse na tayo sa kanilang pamumuno. Umalis lang tayo dahil hindi tayo lumalago sa kanilang mga aral kasi puro pera-pera na lang yung kanilang pinapangaral. Proverbs 13:18. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regarded reproof shall be honored. Karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin ng nagtatakwil ng saway. Ngunit siyang nakikinig ng saway ay magkakapuri. Kaya kung ating i-refuse daw o itatakwil po natin ng instruction, sabi ng Biblia, tayo daw ay mamumulubi at tayo ay hahantong sa kahihiyan. Dahil hindi po natin, nirefuse po natin, nireject po natin ang instruction ng Panginoon. Pero sa mga nakikinig ng saway, sabi ng Biblia, ay magkakapuri. So pride raises rebellion. Pride rebels against truth. It refuses accountability. Ang pride ay nire-refuse niya yung accountability. Ang pride ay it repeats sinful pattern. Pabalik-balik lang siya. Alam niyo po yung pintuan, merong butterfly hinges na tawag yan. Yung bisagra. Minsan, ganun po ang pride. It repeats sinful pattern. Hindi ho yun lumalayo, doon lang siya naglalaro. Nagko-close lang po yun na parang pintuan at nag-o-open lamang po yun. It repeats sinful patterns. Rebellion is pride in his action. Kaya ang action ng pride ay pagiging rebel.
Pangapat nating makita ngayong gabi, pride ruins righteousness. Ang pride o mapagmataas ay sinisira niya ang katuwiran. Romans chapter 10 verse 3. Romans chapter 10 verse 3. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, na kanilang tinatayo nila yung kanilang sariling katuwiran. Meron silang katuwiran na ang katuwiran na yan ay hindi tama, labag sa katuwiran ng Diyos. They have not submitted themselves unto the righteousness of God. Hindi sila nagpapasakop sa katuwiran ng Diyos. Kaya ang pride ay sinisira po niya ang katuwiran ng Diyos. Parang anay na sumisira sa kahoy. Why? Because it replaces grace with self-righteousness. Nire-replace po niya yung biyaya sa pamamagitan ng sariling katuwiran. Hindi lamang yan. It rejects Christ's finished work. Galatians 2:21. Galatians chapter 2 verse 21, sabi po ng Bible, I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Kasi dito sa Galatia, ang katuruan nila rito ay Gnostic, yung Gnosticism. Naghalo yung law and grace. Kaya sabi ni, pinagpipilitan ng iba, kaya sabi ni Pablo sa kanila, na kung ang katuwiran ay, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, sabi niya, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. So ibig sabihin, kung dahil pala sa sarili nating katuwiran, tayo ay pupunta na lang langit, kung sa ating sariling katuwiran, tayo ay mapapatawad ng kasalanan dahil sa ating sariling katuwiran, dahil sa ating sariling reliyon, sariling gawa, sariling pagmamapuri, kung yan ang magiging landas o daan natin sa buhay na walang hanggan, kahit hindi na pala namatay si Kristo, sapagkat yung kanyang kamatayan ay magiging walang kabuluhan kung ganun nga ang mangyari. Kaya si Pablo, sinasabi niya ito sa iglesia ng Galatia, na hindi na po sila nasa ilalim ng batas, sapagkat sila na ay tinubos ng Diyos tinubos ng Diyos sa ilalim ng kautusan. At sila na ngayon ay nabubuhay sa pamamagitan ng biyaya. Kaya nga binanggit niya yung Galatians 4:3. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. When the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Siya ay pinanganak sa ilalim ng kautusan. Anong rason? To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God had sent forth in the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So ang pride ay, it relies on personal goodness. Ang pride ay, it removes faith dependence. Ang pride ay, it trusts works. Ang grace ay, it will trust Christ. Yun ang differences, mga kapatid. Panglima, pride rewrites the truth.
They twisted the scripture. 2 Peter chapter 2 verse 1. 2 Peter chapter 2 verse 1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers. Hindi lamang false prophet, but there are false teachers. No kapanahunan ni Apostol Pedro, during their time, even now, until this time, there shall be false teachers among you, who privately shall bring in. Sa loob ng iglesia, talagang sila po ay gumagapang. They shall privately bring in damnable heresies. Sila ay magpapasok sa lihim na nakapapahamak sa mga hidwang pananampalataya. May mga damnable heresies, even denying the Lord that brought them, na itatatuan nila pati ang pagka-Diyos ng ating Panginoong and bring upon themselves swift destruction, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkamahamak. At ang masakit pa nito, dahil sa pride ng mga aral na ganito, verse 2, marami ang mako-convince, and many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. At maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. So, ang pride ay, it will rewrite the truth because of these false teachers, false prophets. Verse 3, 2 Peter chapter 2 verse 3, ito po ang masakit. And through covetousness, dahil sa kanilang kasakiman, shall they with vain words, dahil sa kanilang mga kasakiman, pakunwaring salita, sabi niya, make merchandise of you, kayo ay ipangangalakal kayo. Kumbaga yung simbahan, pipicturan kayo, pipicturan yung mga miyembro, tapos ikakalakal sa ibang bansa para kumita ng mas malaking pera, para sasabihin, this is our ministry, ito yung aming ginagawa. They will make merchandise of you. Tapos mamaya-maya makikita mo, may bagong sasakyan, may bagong ganito, may bagong ganyan. Pero ang lagi nilang binabanggit, wala silang kapera-pera. Talagang linyahan po nila yun, mga kapatid. Whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. Kaya napaka hirap na mga ganito, hindi na po gawain ng Diyos yung kanilang ginagawa. Yung mga miyembro ng iglesia ay kanilang ipapangalakal na sa ibang bansa. Marami yung ganyan na mga pinanggalingan po. Kaya minsan yung pride, mga kapatid. So it is twisted the scripture. It teaches false doctrine. Ang pride ay it will teaches false doctrine. 1 Timothy chapter 6 verse 3 and 4. 1 Timothy chapter 6 verse 3 and 4. If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Kung ang sino man nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakakagaling, sa makatuwid ay mga salita ng ating Panginoon sa Kristo, at sa aral na ayaon sa kabanalan.
So, nakita natin kanina yan. Verse 4, he is proud, knowing nothing. Sila ay palalo, ngunit wala namang alam. Ang alam lang ay mangaral ng pera, ano po? But doubting about question is stripes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings. At gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanagalian, mga pagkakaalit, mga pagalipusta, mga masasamang akala. Yun po yung kanilang mga pag-uugali. Hindi lamang po yan. Pride rewrites the truth. It twists scripture, teaches false doctrine, transforms truth into an error. Romans 1:25. Ang malupit pa rito, yung katotohanan, gagawin nilang mali. Yung mali sa kanila, yun ang totoo. Ganyan na po ka-abnormal yung mundo natin. Kung ano yung mali, yun ang tama. Kung ano yung tama, yun ang mali. Pansinin nyo, yung taong may sakit, taong may karamdaman, tinulungan mo. Tinulungan mo na nga. Tapos sasabihin sa iyo, hindi daw gumagaling dahil hindi effective yung pinainom. Yun pala, inabuso yung sarili. Unfair naman yun. Gusto mo magic? Mamaya, pinalaklak mo ng magic sarap para matuluyan na lang . Okay, Romans 1:25. Who changed the truth of God into a lie? Na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. And worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Kaya ito po yung nagagawa ng pride ng tao. Hindi lamang po yan sa verse 24. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their bodies between themselves. Ano ito? Yung mga nagpa-transplant. Yung mga lalaki, nagiging babae. Yung babae, pwedeng maging lalaki. Dahil dito sa verse 26, sabi ng Biblia, for this cause, God gave them up unto vile affection, for even their women did change natural use into that which is against nature. Verse 27, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men. Pwede na yung kasal, lalaki sa lalaki, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. Pwede na magkasal babae sa babae, lalaki sa lalaki. Verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them up to a reprobate mind and do those things which are not convenient. Kung basahin po natin hanggang sa babayad, mga kapatid, ng mga karumal-dumal na gawa ng tao, talagang nandyan na po yung palala ng palala ang mundo na ginagalawan natin because of this pride. So ang pride ay it will traps others in deception. Pride corrupts the message of grace. Number 6, pride reproduce sin in others. Ang pride ay nire-reproduce na daw po yung kasalanan sa iba. 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Be not deceived.
Huwag kayong padaya. Bakit? Why? Because evil communications corrupt good manners. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Kahit anong buti mo, kapag dumikit ka sa mga masasamang kasama, magiging ganun ka na rin. Ma-adapt mo na rin yung pag-uugali ng mga yan. So it will bring sin in others. Kasi matututo ka sa kanilang mga masamang gawain. Kahit anong bait mo sa mga yan, sa mga tulong, masama ka pa rin sa kanila. Kahit anong itulong ang sasabihin, ang gagawin mo sa kanila, masama ka pa rin. Kung tutulungan mo, masama ka. Kung hindi mo rin tutulungan, masama ka pa rin. Yun ang tingin nila. Pero kung ikaw kaya ang may pangangailangan, ang tanong, tutulungan ka rin kaya nila? Yan, tulad ng mga mangungutang, hindi mo lang napautangan, masama ka na. Hindi ganun mga kapatid, bigyan din natin ng bakuran din natin yung buhay natin. So ang pride, it influence others negatively. Hindi lamang influence yan others negatively, it invites others into rebellion. Ito daw ay nakikreate din ng rebellion. Hindi lamang ang pride ay it will infect others with error. Nakaka-infect, nakakatetano ang pride, mga kapatid. Nakaka-increase din ng spiritual damage ang pride. Pride never stays private. It spreads like COVID-19. Ganun po ang pride. Nag-spread siya, hindi siya private. Nag-spread siya in the public. Last, na makita natin ngayong gabi. 7 dangers of pride. Number 1, pride promotes self-worship. Number 2, pride rejects God's authority. Number 3, pride raises rebellion. Number 4, pride ruins righteousness. Number 5, pride rewrites the truth. Pride reproduces sin in others. Number 7, pride results in destruction. Yun ang sabi po ng Bible Pride cometh before destruction. Sabi ng ating text sa Proverbs. James chapter 4 verse 6. May warning po si James sa kanyang sulat. James chapter 4 verse 6. But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisted the proud. Ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, but giveth grace unto the humble. Datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Tignan nyo yan. Meron palang biyaya sa mga mapagpakumbaba. At ang Diyos ay sumasalangsang sa mga mayayabang. Why? Because pride leads to downfall. Proverbs 29 to 23. Ang pagiging mayabang ay talagang idadaan ka sa pagkapahamak, sa pagkabagsak. Proverbs 29:23. Proverbs 29:23. A man's pride shall bring him low. Yung kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya. But honor, ang karangalan, shall uphold the humble in spirit. Ngunit ang may
mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. So ito po yung pangako ng pagiging isang humble na tao, ano po? Kaya ang pride, it will leads to downfall. Hindi lamang po yan, ang pride, it will loses reward. 1 Corinthians 3:15. If a man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Dapat yung gawa natin ay hindi po magiging kahoy o tuyong dayami, sabi ng verse 12. Dapat hindi ho magiging stable, hindi magiging hay, hindi magiging wood. Dapat kapag ito ay pinadaan sa apoy, it will become gold, silver, and precious stone. Ang pride din, it limits spiritual growth. Tandaan po natin. Ang pride ay nililimitahan niya yung ating spiritual na paglago. Pride always end in the law. So sa ating conclusion, ano ba ang bagay na ating makita ngayong gabi? Ano ba ang halimbawa na pwede nating magiging aral, tularan, para ma-overcome natin yung pride sa buhay po natin? Philippians chapter 2 verse 5, nandito po ang magandang halimbawa. Let this mind be in you. Kumbaga sinasabi ng iba, itaga mo ito sa kukote mo, itaga mo ito sa bato. Dapat ganito yung ating kaisipan, which was also in Christ Jesus, who being the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Yung sovereign God naging servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself. Sa paligtasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, and became obedient unto death, even the death of the cross. So ito po ang dapat nating makita na halimbawa ng ating Panginoon. He was a servant, he humbled himself, he is an obedient until death, even the death of the cross. Wherefore God also highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So hindi ho logi ang magpakababa sa Diyos. Wala naman pong mawawala, mga kapatid. Sana yung gabi, mga kapatid, let us lay down our pride. Sana po ay ibaba po natin yung ating mga pride. Meron tayong iba't ibang uri ng pride. At biyayaan tayo ng Diyos na nawa ay ma-overcome natin yung ating sarili. Paano natin ma-overcome yung ating sarili? We need to choose humility over pride. Submit to God's word. Surrender self to Christ, stand in grace, not works, and serve others in humility. Yun lamang po yung cure ng pride na ito. Nawa, kapatid,
ay biyayaan tayo ng Diyos ng merong mapagpakababang puso at nawa pagpalain tayo ng Panginoon na ang hiling natin ay mamold po tayo sa bunga ng biyaya ng banal na Espiritu po sa buhay natin. Nawa pagpalain tayo ng Panginoon at patuloy na nawa na ang salita ng Diyos ay maging gabay po natin araw-araw. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay mga kapatid, at tayo'y umawit para po sa ating closing song. At